Bakas mo yung resolution. Hindi sa will ng bata. Kaya nga, ako po I go with the passage of that resolution kasi nga, may ano baga tayo, ang next session natin ay hanggang ano na lang. Kung inaantay natin yung tawag nito, yung EO or kung ano mang guidelines, nandun naman po yan sa resolution na gagawin na susunod tayo doon. Kaya lang, dapat ma-approve na natin para anytime na dumating yung ano, meron na tayong prepared resolution. Eh kung dumating pala yung 20, eh, matawag pa sa atin ng special session for that matter. Mr. Chairman, if the gentleman from Santa Elena is not brave enough to move for the approval, then I go. This representation is ready for the motion to approve the resolution. Thank you. Any objection? Yes. Maraming salamat po. Katulad po kanina pinapaliwanag ko, kaya nga po from the start inaayos natin at sana hindi tayo maabot sa mga ganitong klase mga butuan. Alam naman natin at naiintindihan natin yung kanya-kanyang panig, lalo tigit sa lahat. Ipinatawag natin ang ating pong Provincial Budget Officer na higit na mas nakakaalam sa kung ano ang kalalagayan ng ating kaperahan. Wala ho ako sanang hinihiling kung hindi intayin natin ang pag-aaral ng Local Finance Committee kung paano nila ibibigay ito sa kadahilanan ito naman po ay executive action sa mga bagay na kung magkano ilalagay at inaaprobahan lamang ng Sangguniang Panlalawigan kung sa kanilang panglasa ay tama ang gagawin ng Executive Department. At katulad po nung sinasabi ko kanina, ang Sangguniang Panlalawigan kung pangungunahan ang Executive Department, ito ay premature enough sa kung magkano at ano ang ibibigay natin. Well, in fact, hindi nga natin nakikita kung magkano ang pera at magkano ang computation. Regarding sa sinasabi natin na availability of funds, yun po kasi ay pangunguna sa kung ano ang kagustuhan ng ating Executive Department kung paano nila ito papatamain at kung paano at magkano na lamang ang natitira nating pera sa kung magkano ibibigay ng ating provincial government. Kaya nga sinasabi po sa inyo kanina, nakikiusap po kami na sana ay wag natin silang pangunahan dahil yung Local Finance Committee naman talaga ang nakakaalam kung magkano, ano at ano pang iniintay natin. Pero katulad po sinasabi ko, hindi po napagbigyan yung aking pong kahilingan na sana ay pansamantala ay baka pag-usapan pa sa mga susunod na session at ito naman po itinuloy ninyo sa aming pakiusap na sana huwag na muna. Pasensya na ho kayo at sa tingin ko po ay hindi po ito natin pagbibigyan. Adidas. Totoo po yun. Lahat naman tayo gusto natin makapagbigay sa ating mga job order. Dati naman natin ginagawa. Kaya lang napag-alaman natin ngayon na meron talagang executive order na ipadadala ang ating presidente. Bakit hindi na lang muna natin hintayin? Kaya nga kanina ang tanong ko sa ating budget officer ay kung sakali na ang iaalaw ng presidente ay ang isang halaga na mas maliit ito sa ini-expect natin at meron pa tayong kakayahang magbigay, ay pwede pa tayo makapagbigay. Kung yun po ay magagawa natin, ay ang dali-dali naman natin gawa ng resolution dahil ang iniisip lang naman natin ay para sa kapakanan ng ating mga job order. Ako din po naniniwala na ang ating gobernador naman ay hindi nagpapabaya at hindi naman pwede na hindi rin bigyan ang mga JO natin, kaya nga nag-increase na kaagad tayo ng wage. Kaya ang sa akin din, para tayo mga magulang na ang anak, tinitingnan din ang magulang kung meron talagang kakayahan. Kung nakikita nilang may kakayahan naman at hindi talaga nagbibigay, that's the time na humihingi ang magulang sa anak. Pero kung yung anak naman, kung yung magulang naman ay nakikita nila, meron silang kakayahan at kung sana nagbibigay sa anak, ay di, mas masaya nga yung ganun, na yung ang magulang ay kusa nagbibigay sa anak, kaysa yung anak ay nangihingi pa doon sa magulang.
Mas maganda yung kusa na binibigay ng magulang sa anak yung kanilang gustong ibigay. Kaya ako nakikiusap din na sana huwag na natin pagtalunan ito. Lahat naman ito gusto natin na matulungan ng ating mga job order. Kundi hihintayin na lang natin, kaunting ilang araw na lang yun. Pag dumating yung panahon sa sunod nating sesyon na wala pa rin ginagawa ang ating presidente ng Pilipinas, wala pa rin EO, ay di mag-desisyon na tayo. Pero ang ating namang budget officer ang nagsasabi na merong ibibigay na administrative order, ay di bakit hindi, ay executive order, ay hintayin na lang muna natin yun. Wala naman sa ating nagsasabi na ayaw nating magbigay sa ating mga JO. Mr. Chair, Mr. Chair. termination of Mr. Chair. Sa part ng ano ng proposal, yung propose. Nag-usip po ano Sandali lang po, sandali lang. Sandali lang po. The chair will decide. So, kailangan po natin marinig. Yung ako po, pinakikinggan ko lahat yung gustong sabihin ng bawat isa. Kasi this matters most, yung decision ng bawat isang board member. Opo. Yes, Mr. Chair. Yes. Nasa process na kasi tayo ng division of the House. Yes. Sa division of the House, there is always a manifestation. Yes, kaya nag-manifest Yes, po yung and that is the manifestation. Kaya nga po, tumaas si Ate Tess. Ano po, manifestation yung magpunta siya? Baka magbutuhan bigla, wala ako. Kaya sa part Mr. naman Chair. sana nag-move. Sandali po. Tapos, Mr. Chair. May ano po na terminate the discussion, Tito Paul. Gusto ko mag-manifest din Oh, yun. kung bakit idadagdag ko po yung manifestation ko. Kasi ako po ay dalang-dala na doon sa pagbibigay ng in advance. Kasi nangyari na po yan sa amin sa Talisay. Eh di siyempre, wala pa po, hindi pa po bumababa yung kakwanan ng presidente, yung EO ng presidente, para po sa pagbibigay ng mga additional bonus dyan po sa ating mga JO. Nagkataon po, nagdaro-sirado man kami, ang ginawa po namin ay binigyan din namin ang without the EO, nagbigay po kami ng tinatawag nating bonus, that is 20,000. Nagkataon po ngayon na paglabas ng EO ay sobra-sobra po yung binigay namin na amount. Kaya ang nangyari po doon, pinapag-abono yun lahat ng empleyado na binalik, ibabalik. Kasi siya po ang sa COA naman ay talagang mapapansin, marurugado siya. Nagbigay po kami ng sobra-sobra doon sa tinatadhana ng EO. Sa pagkakataon po ito, ako po sana ay makikiusap din, bakit baka hindi na natin hintayin yung pagbibigay ng EO, pagbaba ng EO ng ating pong presidente para po sa ganon ay saktong-sakto po na ibibigay po natin. Wala tayong mga ngamba, hindi tayo mga ngamba, mga empleyado, lalo na pa mga JO, na kung saan ay babalik sila ng amount na sumubra. Yun po ang Mr. Chairman. Sige po. Nagboto na siguro po tayo. Okay. Kasi lahat halos gusto magsalita. Pero ako po hindi pa nakakapagsalita. Ako yung nag-motion lang kaya. Kaya ako po yung magko-comment na din. Mr. Chair, palagay ko po ang una nating pagbigyan ay for the disapproval. Kasi po kung on my part, nakapagsalita na po ako for the disapproval, may nagsalita na. Siguro taningin muna po natin for the disapproval bago po manifestation. Eh, pwede rin po. Sige po. Yes po, kasi po mas mahalaga po dito makita natin since na iminove naman na po, nagtatanong po ng objection, may object na po, tapusin muna natin ang objection before doon sa manifestation. Okay. Nakapagsalita na po ako, si Bukal Malubay, si Bukal Polgatche, sila po ang gusto pa. Yun po siguro ang dapat natin gawin. Mr. Chair, I've been LCA before for 9 years. Same video and Bukal Polgatche. Masama sa loob ng isang chief executive na pangungunahan yung kanyang mga plano. At hindi naman natin itatanggi na ang ating gobernador ay may plano naman talagang ibigay yung pangangailangan ng ating mga
job order po natin. Siguro naman po ay hintay-hintayin po natin ang tamang panahon. Anyway, ang next session po natin ay sa December 7. December 7, it might be, baka bago mag-session tayo, ay meron na. Actually, sinabi ng budget officer po natin na meron pagpupulong ang ating mga budget officer by December 6. Hintayin po natin yon. At sa palagay ko naman po ay positively magkakaroon po ng magandang resulta po yun. Wait na lang po naman natin, ilang days na lamang po. Ngayon ay December 1, 6 days na lamang po ang hihintayin natin para maisulong po natin kung ano pong nais po talaga ninyo ay pagbibigyan po namin para sa kabutihan ng ating mga job orders po natin. Thank you po. Hintay-hintay na lamang po tayo. Sige po. Pagkakaya. Opo, maraming salamat po. Ganito po, alam ko lahat ng mga board members ay may kanya-kanya lamang, nagkataong may kanya-kanyang appreciation with regards po dito sa resolution na ipinapasa din ng ating kasamahan. It just happened na alam ko, pare-parehas naman tayo, nais din natin kung pwedeng maitaas pa ang ibibigay sa ating mga job order, lalong higit tayo ay nanggaling din po tayo sa ganyan. Ang bagay na ito, alam ko tayo po ay nagkakaisa. Kanina, while ongoing po ang negotiation dyan po sa ibaba with Board Member Luca de Lima na ipinapakiusap, actually hindi naman po sana for disapproval yung ipinapakiusap. Ang ipinapakiusap ay ma-deferred, mahintay muna kung ano man po yung memorandum na pwede po natin mahintay. Kaya po sana sinisikap ito ang maipakiusap sa atin, lalo higit sa ating pong main author. Ngayon po, Mr. Chairman, ang pinakanais po dahil itinuloy po ng ating kasamahan, kaya po tayo ay hindi muna dito papabor or mag-object muna po sa kadahilanan na sana ay mahintay muna po natin yung mga kinakailangang hintayin sapagkat nakita naman natin, una pa lang nagtatanong na tayo, kaya po kanina ako ang nag-request na ipatawag po si Mamers sapagkat natatandaan ko rin po nung nakaraan, binabanggit niya na may hinihintay lamang po tayong memorandum dito po sa Sangguniang Panlalawigan. Nabanggit niya na po previously. Ibig sabihin, on their part, talaga pong inaaral at tinitingnan po nila itong bagay na ito at wala ang hindi po bibigyan ang ating mga job order ng ating pong Kapitolyo. Ilaman po, Mr. Chairman. Kung wala na po, we go for the... Sige. Mr. Chairman, kanina po ay nabanggit ko na hindi po natin pinapangunahan dito ang gobernador. It is the wisdom of the board members in session. Hindi po dito sinasabi namin na pinapangunahan kasi nga yung ating provincial budget officer, for the record, ay naitanong ko na po sa kanya kanina ito. Kaya ako ay nagpupush na itong resolution na ito. Anong tanong ko po sa ating provincial budget officer? Pwede po bang maglagay ng kunat-kulatilya na lang? Pwede po. Kaya po ako nag-motion dahil nga kahit hintay natin yung guidelines na ibaba ng Malacanang, andun pa rin po yung sinasabi natin na as to availability of funds. Hindi po namin pinapangunahan dito ang gobernador, for the record. Wala pong ganun. Kasi para bagang sinasabi natin dito, magkaiba po yung sitwasyon ni Bukal Gatse sa Talisay. Kasi po yun, nagbigay ng biyan. Dito po hindi. Kung ano po yung itinakda ng Malacanang, yun po ang eksaktong susundin po natin. Ibig sabihin, wala po tayong nilalabag na guidelines or rules and regulations galing ng national government or ng ating provincial governor. Kasi nga, ang lahat po ng gusto ng ating gobernador masusunod at ang gusto ng Malacanang masusunod pa rin dito sa ating resolution. Wala po dito tinatawag na pinapangunahan kasi nga action po ito ng isang board member ng board member na gustong maglabas ng sentimento tungkol sa ating mga job order employees. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, naisipan po natin isulong ang resolution ito na ang dahilan ng pagharap ng ating PBO, tinanong natin last session pagkaroon ng pagharap niya dito. At tinanong ko kung saan nanggaling yung karamihan dahil nag-reflect doon sa record na pinagkunan ng pundong
ipinasa natin para sa karagdagang gugulin ng Camarines Norte. Na-approve po natin nakaraan. Ang nakalaan po na pagkukunan na naisip natin dito ay nakalaan para sa tao. Bakit po para sa tao? Yung lahat pong mga vacant positions na hindi nilagyan ng tao ay may nakalaang pondo, natapos na po ang taon, ay wala pa rin nakalagay na empleyado. So kaya yung pera na para sa tao, ay inisip natin na dapat ay mapunta para sa tao. Pangalawa, iba po kasi ang pamilya, bagaman at yung tatay ay inihahalin tulad natin sa punong ehekutibo, magkapareho pong pinuno. Pero, isipin siguro ulit natin na ang re-represent natin dito ay ang taong bayan. Iba ang tatay na nagpundar ng sariling pagsisika para sa kanilang sariling buhay para huwag pangunahan ng mga anak. Supil dapat ng ama at magulang yung mga anak. Pero pagdating po dito sa Sangguniang Panlalawigan, hindi ibig sabihin na kung inihahalin tulad ang isang board member sa isang anak at ang gobernador bilang tatay ay hindi na pwedeng manguna at magsalita. Sapagkat inuulit ko, ang re-represent natin ay tao. Ngayon, pagdating doon sa 3 branches of the government, inuulit-ulit natin. Ano po yun? Legislative, Executive, and Judiciary. Tinanong natin, ano bang aspeto ng batas o probisyon ng batas ang lalabagin? Wala naman po. Sapagkat sinabi natin sa PBO, kung mayroong mga audit observation memo ng isang kagawaran o ng isang komisyon ng pamahalaang nasyonal na ipinababa sa atin, susundin po natin yun. Ang tanong ay wala. Kaya hindi po masama na tayo ay maglatag ng isang kapasihang pinagtibay bilang legislative body at dalhin sa sinasabi nating ama bilang gobernador ng ating lalawigan. Dahil depende po sa pundong guguling meron tayo para mapagbigyan yung propose natin ng resolution para doon sa figure po na hinihingi natin. Again, dapat mapunta sa tao yung para sa tao. Yun po yung ibig sabihin ko po dito. Tingnan po ninyo, kung ako ay nagkakamali, hinahamon ko po kayo, o kaya ay ini-encourage ko po kayo, hinihikayat ko po kayo. Pagdating po dito ng supplemental budget, tingnan po natin kung saan galing yung source ng fund na iso-supplement natin. Baka po malipat sa mga infrastructure, hindi naman po yung para doon. Dapat malipat din sa tao. Yun po yung punto ko po dito, Mr. Chair. For the record, at tingnan po natin yan pagdating dito ng ating supplemental budget, Mr. Chair. Salamat po. Move. Board member. Salamat. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya ang ating prinsipyo natin ay bilis, action agad. Bilis, action agad. Bakit ka mo? Aprobahan na natin yan. Kasi taon-taon naman, kailangan magkaroon ng karagdagang tatanggapin ang ating mga job orders. Katulad na rin ng mga ordinaryong empleyado ng gobyerno na tumatanggap ng bonus, ng karagdagan sa kanilang mga sweldo. Ano po? Ngayon, pangunahan na natin. Hintayin na lang natin yung kung tawagin baga sa executive prerogative na implementing user regulation. Ang importante sa lahat, approve na yan, bahala ng executive gumawa ng kung anumang requisitos, kung anumang mga papeles. Ang importante bilang legislator sa Sangguniang Panlalawigan ng Camarines Norte, tayo mismo ay nagkaisa na, nagkasundo na tayo na ibigay na ang karapat-dapat sa mga empleyado
ng lalawigan ng Camarines Norte dito sa Kapitolyo, lalong-lalo na sa mga minamahal nating job orders. Kaya ako ay sumasang-ayon, pagbotohan na, ibigay na ang para sa kanila. Kaya po, ako po ay para sa taong bayan. Diyos mawalos sa inyo kami. So, we have to divide the House. Those who are in favor for the passage of the resolution, please raise your right hand. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Those who are not in favor, please raise your right hand. Hindi, pwede ako magboto, temporary. So, there are 7 on the negative, 6 on the positive. So, this approval, move for the objection is carried. Reminders, Mr. Chairman, item number 18.